Nahuling nagsinungaling at nasangkot sa korupsyon si punong ministro ng Hungarya na si Viktor Orban tungkol sa kanyang mga pondo. Ipinakita ng investigasyon kung bakit desperado si Viktor Orban na mapanatili ang kakayahang bumili ng langis mula Russia at pinili ang estratehiya ng paninira sa Kyiv at Brussels. Taon-taon, sinasabi ni Viktor Orban sa mga Hungarian na kaya niya na papababa ng malaki ang presyo ng gasolina at serbisyong pangkomunidad ay dahil sa pagbili ng murang langis at gas mula Russia. Ngunit biglang lumabas na sa kalapit na Czech Republic na bumibili ng mas mahal na langis na hindi galing Russia. Mas mababa ng 18% ang presyo kumpara sa Hungary na bumibili ng mas murang langis mula sa Russia. Pero paano nga ba nangyari iyon? Ang sagot sa tanong na iyan ay lumabas sa investigasyon ngayong araw. Tiniyak ni Viktor Orban na malaki ang natitipid ng Hungary sa budget dahil sa pagbili ng enerhiya mula Russia. Pero lumabas na ang bansa ay naglalaan ng pera base sa karaniwang presyo sa Europa. Saan napupunta ang diferensya? Ibig sabihin, ang perang dapat ay natipid. At ayon sa investigasyon, lumabas na ang lahat ng perang ito ay tahimik na napupunta sa pinakamalaking kumpanya ng langis sa bansa na inilalabas ang kita sa mga espesyal na pondo na direktang konektado kay Viktor Orban. Lumilitaw na nakakakuha ang Hungary ng murang langis mula Russia, ngunit mas mataas ng 18% ang presyo ng gasolina rito kaysa sa Czech Republic na hindi bumibili ng ganoong kamurang langis. Ako si Alexi Pechi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula sa episode na ito, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, mag-like, at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito at mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Nasa description ng video ang link. Doon kami agad naglalathala ng balita kapag may dumarating. Kadalasan, sinasabi ng lahat na si Viktor Orban ay naglilingkod sa interes ng Kremlin sa Europa, ngunit nalilimutan ng marami na may pinansyal at personal din siyang interes. Sa ngayon, patuloy pa ring bumibili ng langis ang Hungary mula sa Russia kahit may ibang mapagkukunan. Sinasabi ng autoridad ni Viktor Orban na wala silang ibang opsyon. Kahit 4 na taon nang sinasabi ng Croatia na may pipeline sila mula Adriatic Sea papuntang Hungary na kayang mag-supply ng 100% ng langis ng bansa. Lagi raw sinasabi ni Viktor Orban na di maganda at mahal ang pipeline ng Croatia. Di mapagkakatiwalaan ang mga Croat at gusto lang nilang kumita sa mga Hungarian. At patuloy siyang bumibili ng langis mula sa Russia. Sinisiguro sa mga Hungarian na dahil sa murang langis mula Russia, nagagawa niyang gawing pinakamababa sa Europa ang presyo ng gasolina sa Hungary. At bigla na lang, ang Sentro para sa Pag-aaral ng Demokrasya ng European Institute of Public Policy ay naglabas ngayon ng ulat na ikinagulat ng lahat. Ipinakita ng pagsusuri na ang lokal na presyo ng gasolina sa Hungary noong 2025 ay mas mataas ng 18% sa karaniwan kumpara sa kalapit na Czech Republic. Kahit patuloy na bumibili ng murang langis mula Russia ang Budapest at mas mahal na alternatibo ang Prague, lohikal na mas mataas dapat ang presyo ng gasolina sa Czech Republic kung mas mahal ang kanilang langis. Si Viktor Orban, na bumibili ng murang langis mula Russia, dapat sanay nakapagbigay ng mas murang gasolina sa mga Hungarian, pero kabaligtaran ang nangyari. Pinabulaanan ng pag-aaral ang sinabi ni Stans. Tungkol ito sa ideya na ang patuloy na pagbili ng langis mula Russia ay dahilan ng mas murang gasolina sa Hungary, kahit may pagsisikap ang Europa na itigil ang fossil fuel mula Russia. Sa totoo lang, bumili siya ng murang langis at nagbenta ng mahal na gasolina. Pero saan napupunta ang diferensya? Oh, ayos lang. Business model na bumili ng murang langis, ibenta ng mas mahal ang gasolina, tapos may kita na. At ayon sa pag-aaral, ang natipid ay napupunta karamihan sa Hungarian na oil giant, na ang operational na kita ay tumaas ng 30% mula nang magsimula ang malawakang paglusob ng Russia sa Ukraine noong 2022. Ibig sabihin, lahat ng sobrang kita ay napupunta sa Hungarian na oil giant. Pero ang mga Hungarian na consumer ay hindi talaga naramdaman ang benepisyo ng pagbili ng murang Russian na langis. Pero simula pa lang ito, lumabas na ang kumpanya. Bukod sa pagproseso ng langis para gawing gasolina,
ay muling nagbebenta rin ng hilaw na Russian na langis sa mas mataas na presyo gamit ang ibang brand. Ibig sabihin, ginawa lang lagusan ng Hungary ang Russian na langis papuntang Europa? Pero hindi pa dyan natatapos. Magbibigay ako ng sipi mula sa ulat ng Center for the Study of Democracy. Ang pagiging dependent sa murang Russian na langis ay hindi umabot sa mga consumer. Sa halip, ang kita mula sa muling pagbebenta ng murang langis ay napupunta sa bulsa ng monopolyo na supplier, kumbaga bilang sobrang kita na hindi direktang pinopondohan ang mga network ng kontrol sa estado na nilikha ni Viktor Orban. Ano ang ibig sabihin nito? Ang totoo, sinubaybayan ng sentro ang daloy ng pera at napag-alaman na may ilang pondo sa Hungary kung saan inilalagay ng kumpanya ang kanilang kita. At lumalabas na lahat ng pondong ito ay direktang konektado kay Viktor Orban. Sa madaling salita, ang pera ay dumadaan sa iba't ibang eskema papunta kay Orban at sa kanyang mga organisasyon. Ipapakita ko ang kronolohiya para ipakita na pera lang ang mahalaga kay Orban. Matapos simulan ng Russia ang pananakop sa Ukraine, halos 4 na taon na ang nakalipas, nagsagawa ng hakbang ang European Union para tapusin ang pagdepende sa langis ng Russia. Noong 2022, nagbigay ang European Union ng gas sa Hungary, Slovakia at Czechia. Ibig sabihin, sa 3 bansa sa gitnang Europa na partikular na umaasa sa Russia pagdating sa supply ng enerhiya. Isang pagbubukod sa patakarang ito at hinikayat silang bawasan ang kanilang pagdepende sa lalong madaling panahon. Sa 3 bansang ito, Czechia lang ang tumigil sa pagbili ng langis mula Russia, habang ginamit ng Hungary at Slovakia ang European Union exemptions para mas palakasin ang kanilang pagdepende. Ngayon, sa kasalukuyan sa Czechia na siya lang ang tumanggi sa langis mula sa Russia, mas mura ng 18% ang gasolina kumpara sa Hungary. Ayon sa ulat, noong nakaraang taon, mahigit 72% ng inaangkat na krudong langis ng Hungary ay galing sa Russia kumpara sa 61% bago ang pananakop. Noong Oktubre, matapos i-anunsyo ng Estados Unidos ang parusa sa 2 higanting kumpanya ng langis ng Russia, agad pumunta si Viktor Orban sa White House para humiling ng 1 taong exemption. Malinaw na handang gawin ni Orban ang lahat para mapanatili ang access niya sa langis ng Russia. At dito, nagawa ni Orban na lokohin si Donald Trump. Tinugunan ni Trump ang kahilingan ni Orban na binanggit na wala namang daungan sa dagat ang Hungary. Kaya, saan pa pupunta ang Hungary kundi magbomba ng langis gamit ang pipeline na Druzhba? Pero hindi lang alam ni Trump na may daungan pala sa dagat ang Croatia. At dumadaan pa ang pipeline sa buong Croatia mula Adriatic Sea papuntang Hungary. Napagpasyahan ng Center for the Study of Democracy na ang tuloy-tuloy na pagbili ng Hungary ng langis mula Russia ay desisyong pampulitika, hindi dahil sa komersyal o lohistikal na pangangailangan. Narito ang bahagi ng ulat. Sa kabila ng ganap na access sa mga alternatibong ruta ng supply, lalo pang pinalalim ng Hungary ang kanilang pagdepende sa langis ng Russia. Ginawang permanenteng butas sa sistema ng parusa ng European Union ang pansamantalang exemption mula sa mga parusa. At narito pa ang isa pang argumento na nagpapakita na si Viktor Orban ay personal na kumikita mula sa langis ng Russia. Nakakatanggap ang Hungary ng langis mula sa Russia sa pamamagitan ng pipeline na Druzhba na dumadaan sa Ukraine. Ngunit direktang nakakonekta rin ang Hungary sa pipeline na Adria na dumadaan sa Croatia at nagpapadala ito, inuulit ko, hindi langis ng Russia kundi mula sa baybayin ng Adriatic. Napatunayan ng mga mananaliksik na ang pipeline na Adria ay may sapat na kapasidad upang matugunan ang pangangailangan ng Hungary at Slovakia. At binigyang diin nila na ang bayad sa transit nito ay 1.7 beses na mas mababa kaysa sa pipeline na Druzhba na dumadaan sa lugar ng aktibong labanan sa Ukraine. Halos 2 beses na mas mura. Hindi interesado si Orban sa mga argumentong ito at ngayon, alam na natin kung bakit. Heto ang resulta, kasunod ng sipi mula sa ulat. Kahit na ang kumpanyang MOL ay bumibili ng langis mula sa Russia na may malaking diskwento, napansin ng mga mananaliksik na ibinenta pa rin ng kumpanya ang kanilang produkto sa mga presyong katulad ng sa ibang rehiyonal na merkado na nagresulta sa biglaang pagtaas ng kanilang kita. Ang operasyonal na kita ng kumpanya ay tumaas ng 30% kumpara sa antas bago ang krisis. Habang ang 3 pondo na konektado kay punong ministro Viktor Orban ay kumokontrol ng 31% ng mga shares ng MOL.
na nagpapahintulot sa sobrang kita na mapunta sa ilan sa pinakamakapangyarihang Hungarian na mga network ng pagkuha ng kontrol sa estado. Sa kasamaang palad, may tagapagtangkilik na si Viktor Orban kay Donald Trump. At ngayon, sa isang pinagsamang press conference sa Budapest, inihayag ng United States Secretary of State na si Marco Rubio na ang exemption sa mga sanksyon ay ibinigay pangunahin dahil sa relasyon nina Orban at Trump. Ipinahayag ni Rubio ang magandang relasyon ng dalawang bansa at sinabi kay Orban na ang tagumpay ng Hungary ay makabubuti sa interes ng Estados Unidos, lalo na habang siya ang punong ministro. Inirekomenda pa rin ng mga mananaliksik mula sa Sentro ng Pananaliksik sa Demokrasya sa European Commission na agad na ipasa ang panukalang batas na nagbabawal sa pag-aangkat ng Russia crude oil ng Hungary at Slovakia. Walang dahilan para panatilihin ang exemption ng dalawang bansang ito. Bakit ganito? Dahil matagal nang ipinakita ng Czechia na posible namang mabuhay ng walang langis mula sa Russia at manatiling mababa ang presyo. Sa kaso ni Viktor Orban, hindi talaga tungkol sa presyo para sa mamimili ang usapin. Dito ako magtatapos. Ibahagi ang opinyon at konklusyon sa comments sa episode na ito. Kung naging kapaki-pakinabang at interesante sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito sa pamamagitan ng inyong donasyon o bayad na subscription. Makikita ang lahat ng link at detalye sa video description. Pumili ng platform na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.